Magsisimula na ang final battle sa Elbaf Arc matapos maramdaman ng monster trio ng grupo ni Hyrulean at nitong si Loki ang napakalakas na haki ni Imu. Magtutulong-tulong sila ngayon para bumalik sa Sunrealm at tapatan si Imu, ang Holy Knights at ang mga Nightmares ni Killingham kasama ng mga Giants na ginawang Devils nitong si Imu. At matapos nilang maramdaman kung gaano kalakas, kung gaano ka-massive ang haki wave na yon na kinreate nitong si Imu, napagtanto agad nila na kakailanganin talaga nila ang lakas ni Loki para ipagtanggol ngayon ang Elbaf Kingdom. At sa chapter na ito, makikita din natin ang hybrid form ng isa sa pinakamadaya na Devil Fruitsaverse. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1151. Kaya naman siguraduhin nyo na nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay That's Enough, I've Got This. Sa pagsisimula ng chapter ay makikita natin na kinukumbinse ng isa sa mga membro ng Giant Warrior Pirates na itong si Kashi ang kanyang mga boss, si Dory at si Brogy na parehong mga devils na ngayon. Ine-explain niya kung gaano ka-importante ang existence ni Elder Harul. Si Elder Harul daw ang pinakamatanda, ang oldest living warrior, ang natitira at pinakamatandang warrior na nabubuhay pa sa buong mundo at hindi lamang sa Elbaf. At tulad ng ibang mga higante, maging ito daw si Dory at si Brogy ay talagang nilulook up at tinitingala ang existence na yun ni Elder Harul. Pero ang naging sagot ng Devil Brogy na ito, hindi daw yun importante. Oo, malakas daw si Harul dati at isa nga siyang sagisag sa Elbaf Kingdom. However, after niyang tumanda, nawala na siya ng kwenta. Masyado na siyang mahina, masyado na siyang mapurol. At dahil doon, hindi na nila kailangan pang aksayahin ang oras ni Harul. Kailangan nila yung patayin para matapos ng kanyang pagdurusa. At matapos nilang gawin yon, sila ang papalit sa trono. Sila ang magsisilbing bagong hari ng Elbaf Kingdom at ipagpapatuloy nila ang naputol na war era. Kung ngayon nga na nagbabago na ang buhay ng mga higante sa Elbaf, ibabalik nila ang era ng mga higante sa Elbaf na kung saan pinapatunayan talaga nila kung gaano sila kalakas, kung gaano sila ka-powerful sa pamamagitan ng patuloy na pag-engage sa mga gera, sa mga wars. Meaning mawawala ng kwenta ang naging transition ng buhay nila at maging mga batang ito, kakailanganin na ding matutong makipaglaban para makasabay sa kanilang pamumuhay. Nang dahil dito na-realize agad nitong si Kashi na oo, nagbago na talaga ang dalawang boss nila na ito. Hindi na talaga ito ang kilala nilang Dory at Brogy na inexplain naman sa kanya ni Tallman na tama siya ng iniisip. Hindi na ito ang Dory at Brogy na kilala nila. Kung titingnan nga daw nila talagang mga mukhang demonyo na ito, maging ang kulay nila ay mga pitch black na dahilan kung bakit tinangka nilang umalis, umurong para hindi na sila mapagbuntunan pa ni Dory at ni Brogy ng galit nila. Pero maging sa hindi nila inaasahan na pagkakataon, kahit umiiwas na sila, kahit hindi na nila sinusubukan na kontrahin at pigilan si Dory at si Brogy, may nag-appear din na magic circle sa ilalim ng kinatatayuan nitong si Tallman. At hindi nagtagal, lumubog ang kanyang katawan at unti-unti na din siyang nag-flip. Unti-unti siyang umikot tulad ng nangyari kay Dory at kay Brogy bago sila maging complete giant devils. Matapos ng nangyaring transformation nitong si Tallman, makikita naman natin na oo, lumaki din talaga si Tallman. Naging mas matangkad pa nga siya maging dito kay Dory at kay Brogy. At ang isa sa mapapansin natin dito, hindi na siya kumukontra. Nararamdaman niyang nag-uumapaw na strength and power sa loob ng kanyang katawan at para bang gusto niyang gamitin talaga ito. Gusto niyang sundin ang gustong mangyari ni Imu na nangangahulugan na hindi lamang power ang nagpo-provide ng Devil's Contract ni Imu, nagagawa din niyang i-manipulate, na i-influence ang utak ng mga nakokontrol niya. Lalo lamang nagpanik ang iba pang mga higante nang ma-figure out nila na maging si Gaban daw ay natalo at napatumba na. Hindi talaga sila makapaniwala dahil alam naman natin kung gaano siya kalakas. Maging si Ripley hindi makapaniwala dahil for sure alam niya kung gaano kalakas si Gaban na hindi siya matatalo ng kahit na sino sa mga higante sa loob ng Elbaf. Kaya hindi yun kapanipaniwala para sa kanya. But at the very same time, nakafocus pa rin siya sa pagligtas ng kanyang anak na si Colon. Ang isa pa sa naging masamang epekto ng pag-turn ni Imu ng mga higanteng ito into devils, kahit natutulog ang mga bata, naririnig pa rin nila ang mga announcement na ito. Ang manghiyawan ng iba pang mga higante na ang kanilang mga kasamahan daw ang nagsisilbi dapat protector ng Elbaf, na ang Giant Warrior Pirates ay mga naging devils na. Dahil dito naging panibagong nightmare ito ng mga bata.
And since nandito si Killingham, nagke-create at namamanifest ng kanyang nightmare hole ang panibagong nightmares na yon na nagke-create sa isip ng mga bata. Ngayon meron ngang mga tunay na literal na giant devils, mas dumoble pa ang dami nito nang dahil sa mga nightmare versions nila. Hindi lang yon, maging ang ibang mga napatay at napatumba na ng mga nightmares tulad nga ng binanggit ni Killingham sa previous chapter ng chapter 1150, hindi talaga sila namamatay dahil ang dream ay walang konsepto ng death, meaning kayang-kaya niyang buhayin ulit ang mga napatumba na ng mga nightmares na yon. Dumaan dito si Killingham at gamit ang kanyang daladala na horn, sinasabihan niya ang mga napatumbang mga nightmares na hindi sila dapat mamatay, bumangon silang muli at gawin nila ang kanilang trabaho. Dahil doon, dumadami palalo talaga ang mga nightmares niya at mas lalo lamang lumalala ang sitwasyon sa Elbaf. At dito na rin na feature at naipakita ang tunay na itsura ni Killingham sa kanyang tunay at original na form. Dahil makikita natin dito na previously ang kanyang mukha ay literal na dragon na ang Zoan form ng kanyang devil fruit. Pero ngayon kitang-kita na natin kung ano talaga ang kanyang itsura. And to be honest, mas mukha pa nga siyang nakakatakot sa kanyang original na mukha compared sa kanyang dragon form. Para siya ditong isang centaur. Meron siyang 4 na legs at ang kalahati lamang ng kanyang katawan ng upper part ang nananatiling human. Ito ang hybrid form ng kanyang devil fruit na ang dragon fruit model Killin. Na actually guys, kung papansinin natin, meron itong kahawig sa isa sa mga Gorosei na walang iba kung hindi si Nazjuro. Parehong itsura nila. The only difference is that ang full Zoan form ni Gorosei Nazjuro ay isang kabayo at itong si Killingham naman ay isang dragon. Now this is not confirmed yet, pero matapos makita ng napakaraming mga One Piece fans ang tunay na mukha ni Killingham, napakarami nang nagsabi na mataas ang posibilidad na isa siyang fishman nang dahil sa kanyang napakatitilos na mga ngipin. Maging ang ibang mga miyembro ng Straw Hat Crew ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita dahil previously nga na hindi pa nangyayari ang pagdating ni Imu at hindi pa gaanong lumalala ang sitwasyon, napakarami nang ng mga higanteng mga nightmares. Pero sa pagkakataong ito, halos napupuno na talaga ng mga nightmares ang buong Elbaf Kingdom. Matapos din makita nitong si Usopp, si Dory at si Brogy na naging mga halimaw na, naging mga giant devils na, kinukumbinse niya pa rin ito. Tinatangka niya pa rin pasukin ang utak nito sa pamamagitan lamang ng kanyang pakikiusap. Habang sinasabi na ang Elbaf Kingdom daw ang kanilang homeland, na walang dahilan daw para tumulong sila sa pagkasira nito. At hahayaan daw ba ni Dory at ni Brogy na kontrolin sila ng kung sino man ng ganun kadali at ng walang kahirap-hirap. But it seems, hindi talaga nagiging epektibo yon. Hindi nun nare-reach ang tunay na pagkatao ni Dory at ni Brogy nang dahil na nga sa napakatindi ng ginawang Devil's Contract ni Imo. Nagsimula na din magising ang iba pang mga higante na nagtangkang tumulong sa kanilang mga anak sa mga batang mga higante na ginagamit ng mga Holy Knights as hostage. Gustuhin man nilang tumulong pero wala talaga silang magawa dahil hindi lamang sa ginagwardyahan at binabantayan ng mga batang ito ng mga higanteng mga halimaw, may invisible pa palang mga tinik na nakabalot sa kanila. Maging ang ibang mga Holy Knights ay napapansin na napakalala na talaga ng ginagawa nila dito sa Elbaf. Kaya naitanong na nitong si Saint Summers, gaano daw ba kalayo or how far ang gagawin pa nilang mas malalang terorismo dito sa Elbaf Kingdom. Na pinangalawahan naman nitong si Saint Killingham habang sinasabi na almost as if ang buong Elbaf Kingdom daw ay naging kampon na nila. Idinagdag niya pa na ang kanyang mga na-create daw na mga nightmares ay created purely from malice. Talagang literally, nabuo sila gamit ang kasamaan. Na kung hahayaan daw nila na magwala ang mga nightmares na ito, eventually, wawasakin at sisirain nito ang kanilang mga sarili. Kaya tinanong nila itong si Imu, hanggang kailan nila ipagpapatuloy ang ginagawa nilang pagsakop dito? Na sinagot ni Imu na until they shatter. Tinanong nitong si Killingham kung alin daw ang magsha-shatter dahil inaakala niya na ang tinutukoy dito ni Imu ay ang kanyang mga nightmares, pero hindi pala. Ang tinutukoy pala dito ni Imu ay ang spirit ng Elbaf. Ipagpapatuloy nilang terorismo na ito sa loob ng Elbaf Kingdom hanggang sa masira na ang loob ng lahat ng mga mamamayan ng Elbaf at wala nang kumontra sa kanila. Dito'y naisingit din itong si Imu ang tungkol sa former king ng Elbaf Kingdom na si Harald. Kung hindi lamang daw pumalpak at nasira ni Harald ang kanilang plano at the critical hour, eh di sana daw matagal na sana nilang hawak-hawak at kinokontrol ang buong Elbaf Kingdom.
na nangangahulugan at nako-confirm dito guys na isang traidor talaga si King Harald, na ang dahilan kung bakit kinailangang patayin ni Loki ang kanyang tatay na si King Harald ay dahil sa rason na ito. At mataas ang possibility na under Devil's contract din itong si King Harald, na dahilan kung bakit nagagawa nga siyang kontrolin at pasunurin ni Imo. Then nagkaroon ng konting flashback a few minutes ago matapos ngang tamaan ng mga arrows nitong si Gunko itong si Gaban. Makita natin na sumunod nga itong si Chopper dito kay Gaban na hindi man lamang niya napag-isipan. Nag-kick in na lamang ang instinct nitong si Chopper na kailangan niyang tulungan si Gaban, dahil si Gaban ang isa sa magiging susi sa kung paano nila matatalo ang mga puwersa ng Holy Knights. Nag-transform itong si Chopper multiple times habang sinisigurado na magagawa niya ng paraan na hindi na lumala pa ang injuries ni Gaban at makakasurvive talaga siya. Hanggang dumating sa point na bago sila bumagsak ay nag-transform itong si Chopper sa kanyang guard point para mapigilan ang malakas na impact ng pagkahulog nila. Dito naman sa Underworld ay nagtatalo itong si Loki at si Hyrule nang dahil lang nga sa sinabi nitong si Loki kay Hyrule na hindi daw niya ginusto na patayin ang kanilang tatay. Galit na galit itong si Hyrule kay Loki habang sinasabi na tatay daw niya ang pinatay nitong si Loki. Pero ang naging sagot ni Loki ay tatay rin daw naman niya ang former king na si Harald. It's just that kinailangan talaga niyang gawin yun. Pero dito ay naramdaman itong si Luffy na bumagsak daw itong si Chopper. Na galing sa Sun Realm, bumagsak sila sa Underworld at may kasama pa siyang isa na napakatindi ng injuries. Pero hindi niya alam kung sino ang individual na yon. Na pinangalawahan naman itong si Loki. Oo, naramdaman din daw niya na may bumagsak sa isang certain na lugar. Specifically, sinabi nitong si Loki na yun daw ay malapit lamang sa ridge na dinaanan nila, na para bang napakatindi ng observation haki ng dalawang ito, lalong-lalo na itong si Loki. Dahil kung si Luffy nalaman lamang niya na may bumagsak sa Underworld, si Loki alam talaga niya ang pinpoint location ng individuals na yon na nanggaling sa Sun Realm. Hindi din daw alam nitong si Luffy kung paano niya nalaman at na-figure out na yun ay si Chopper. Pero since matindi nga ang injury ng kasamang yun ni Chopper, kailangan nilang hanapin ang dalawang yun at tulungan sila agad. Ayon naman dito kay Sanji at dito kay Zoro, kung nanggaling nga si Chopper sa Sun Realm at bumagsak sa Underworld na meron pang kasamang isang heavily injured na individual, for sure masama ang nangyayari sa Sun Realm. May nangyayaring masama sa Elbaf at kailangan na nilang tumulong. Hindi nagtagal nag-set out din itong si Hyrule, si Stansen at ang Monster Trio para puntahan si Chopper at ang kung sino mang kasama niyang yon na nahulog sa Underworld. Tinanong nitong si Hyrule si Gerd at si Goldberg kung may ipapakisuyo daw ang dalawang ito sa kanila bago sila bumalik. Pero ang sumagot ay itong si Loki na meron daw siyang kailangan. Pero bago pa man lamang makapagsalita si Loki ay binara agad siya nitong si Gerd, habang sinasabi na kahit anong mangyari, hindi daw nila pakakawalan si Loki, na dahilan kung bakit sinagot naman siya ni Loki na hindi naman daw nila kailangan maging ganun kaseryoso. Pero sa pagkakataong ito ay tumunog na naman ang palaging nakadikit kay Loki na transponder snail, na walang iba kung hindi si Mosa, na even up to this point guys, hindi natin alam kung sino ang Mosa na ito. Pero ayon kay Mosa, ito na daw ang pinakahuling beses na tatawagan niya si Loki, dahil most likely hindi na daw niya mahahawakan ng transponder snail niya. Sinabi niya dito na matagal na silang nag-uusap ni Loki, pero hindi pa rin niya na-explain dito kay Loki kung gaano niya natetreasure, kung gaano niya gustong magpasalamat dito kay Loki. But since it would most likely be the last time na makikipag-usap siya dito kay Loki, sinabi niya na kung gaano niya na-appreciate si Loki, kung gaano niya tinatreasure ang mga oras na magkausap sila, at kung gaano siya nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na ginawa ni Loki para sa Elbaf Kingdom. Nang dahil sa mga salitang ito ay napatingin itong si Goldberg at itong si Gerd, dahil hindi nila mapaniwalaan na merong nagpapasalamat kay Loki, knowing na itong si Loki nga ay para bang isang napakalaking kriminal sa Elbaf Kingdom. Hindi nila alam kung anong ipagpapasalamat ng kung sino mang Mosang ito. Nang dahil dito nagalit itong si Loki habang nagsisisigaw at para bang nag-aalala para kay Mosa, habang tinatanong at pinipilit siyang patugain kung anong dahilan kung bakit hindi na siya makakatawag ulit kung may masama bang mangyayari sa kanyang buhay. Pero hindi na in-specify pa ni Mosa kung ano ang rason na yon, hanggang sa tuluyan ng putuli ni Mosa ang tawag. Pero kung papansinin natin guys, although hindi dito na specify kung sino si Mosa, it seems base sa mga clues na nangyayari sa Elbaf Kingdom ay mapi-figure out ko din naman kung sino yon, na ang Mosang ito ay walang iba kung hindi ang Mountain Beard na si Elder Hyrule. Dahil alam naman natin guys na mamamatay na itong si Hyrule kapag hindi nila napigilan itong si Dory at si Brogy.
And for that reason, ang tawag na ito ay ang huling tawag na nga niya dito kay Loki. Bakit nagpapasalamat siya kay Loki? Most likely dahil alam niya kung anong totoong nangyari. Na hindi talaga masamang tao si Loki at kinailangan lamang nilang i-accept ang galit ng buong Elbaf Kingdom para sa pagpatay sa former king na si Harald. At nang dahil sa guilt, gumawa siya ng paraan para kahit papano makausap niya si Loki at hindi ito mainip habang nakakulong sa Treasure Tree Adam, despite the fact na ginawa lang naman talaga ni Loki ang pagpatay sa former king para iligtas ang buong Elbaf Kingdom sa masamang binabalak nito. Nang dahil dito, para bang niloloko at binibiro nitong si Gerd itong si Loki dahil hindi daw nila inaakala na kahit na nasa underworld siya, makakahanap ng kaibigan itong si Loki. Pero ang katotohanan guys, dito na unti-unting naghihinala at nagdududa si Gerd at si Goldberg na baka may nangyari lang talagang foul play kung bakit nakulong si Loki. Pero hindi nagtagal, dumating naman itong sila Hyrule habang daladala si Chopper at itong si Yasan. Itong ang si Luffy ay medyo parang natatawa pa dito kay Yasan, habang sinasabi na sikat daw pala ang matandang ermitanyong ito dito sa Elbaf. Hanggang sa dumating sa punto na inexplain na nitong sila Hyrule at ng iba pang mga kasamahan niya sa crew kung sino talaga ang matandang ito. Matapos malaman nitong si Luffy na ang kaharap niyang ito ay ang isa sa mga miyembro ng original na crew ng Pirate King na si Roger, gulat na gulat siya at hindi siya makapaniwala. Lalong-lalo pat itong si Yasan na mas kilala sa pangalan na si Scopper Gaban ay ang isa sa mga wings nitong si Roger, ang kanyang kaliwang kamay. At meron pa nga daw mga haka-haka na itong si Scopper Gaban daw ang third strongest sa Roger's crew, na ito ang pangatlong pinakamalakas sa crew ng Pirate King. Kaya naman nabanggit nitong si Zoro na ganun daw pala, kaya hindi nila basta-basta pwedeng maliitin ang matandang ito dahil malakas din daw talaga ito. Isang literal na big shot. Nang dahil sa mga pinagsasabi nilang ito, unti-unti na palang nagigising at gumagalaw itong si Scopper Gaban. Pero akala nila may sasabihin nitong importante, pero ang sasabihin pala nito ay hindi daw siya third strongest, second strongest daw siya. Habang natatawa ang iba pang mga miyembro ng Monster Trio at nila Hyrule dahil hindi nila akalain na gagalaw at magigising itong si Scopper Gaban para lamang sabihin na mas malakas siya kay Rayleigh. Now as clarification, this is not confirmed at pwedeng sinabi lang ito nitong si Scopper dahil pwedeng tulad ni Sanji at ni Zoro, competitive lang din siya at ayaw niyang aminin na mas malakas sa kanya si Rayleigh. Pero hindi din makapaniwala maging sila Hyrule kung bakit nangyari ito kay Scopper Gaban dahil unang-una sa lahat napakalakas nga nito. Surely may malalakas din daw ng mga individuals na nagte-terrorize dito sa Elbaf Kingdom kaya gantong sinapit ni Gaban. Kaya dito na nagsalita at inexplain ni Chopper kung anong nangyari. Napakarami daw, literal na may army ng mga devils, may mga nightmares at may kung sino-sino pa sa taas ng Elbaf sa Realm of the Sun at kinakailangan talaga nila ang tulong nitong sila Hyrule at nila Luffy para maipagtanggol ang Elbaf Kingdom. Pero sa pagkakataong ito ay nag-release na naman ng napakalakas at napakatinding wave ng Conqueror's Haki itong si Imu. Naramdaman nila yon maging dito sa Underworld. At dahil dito, mapapansin nyo naman na hindi lamang si Gaban, maging si Sanji at maging itong si Zoro ay napaflinch at napanginig ng dahil sa lakas ng haki na yon. Nakilala pa nga nitong si Gaban kung ano ang haki na ito at kung kanino ito nanggagaling na dahilan kung bakit hindi siya makapaniwala na nandito na sa Elbaf Kingdom itong si Imu. Pero ang tatlong ito ni Hyrule, ni Luffy at ni Loki hindi nagpatinag. Ayon dito kay Hyrule, kailangan na nilang humanap ng paraan para makabalik sa Sunrealm dahil nasa danger, nasa delikadong sitwasyon na talaga ang Elbaf Kingdom. Ayon dito naman kay Luffy, hindi na daw kailangan pang i-explain ni Chopper kung ano nangyayari sa itaas dahil base pa lamang sa haki na ito, alam niya na kung ano nangyayari. Habang itong si Loki naman imbes na matakot, imbes na kabahan, tumawa pa siya at para bang mas na-excite pa siya sa nangyayari. Habang sinasabi na basing daw sa napakalakas, napaka-ridiculous na burst of haki na yon, it seems kakailanganin talaga nila ang tulong ni Loki. Alam naman natin guys kung gaano kalakas ang haki burst na yon ni Imu dahil maging itong si Luffy ay pinamawisan matapos niyang maramdaman ang Conqueror's Haki na yon. Pero kung titingnan nyo itong si Loki, hindi siya natinag dahil maaaring naramdaman niya ang mas malakas na burst of haki mula kay Shanks kumpara sa haki na ito ni Imu, na para bang mas na-excite pa nga siya. Gusto niya pang nangyari ito dahil magkakaroon ng rason para tumulong at makipaglaban siya. So by the next chapter makikita na natin kung gaano talaga kalakas itong si Loki, na para bang ginawa lamang talaga ni Oda ang pag-create ng napakaraming armies
napakaraming mga giant devils, napakaraming mga nightmares para lamang patunayan kung gaano kalakas itong si Loki at kung paano niya pipigilan ang lahat ng yon ng mag-isa lang. At makikita na din natin for sure kung paano maghaharap si Nika at itong si Imu. Ito ang magsisilbing Ragnarok ng Elbaf Kingdom. However, magkakaroon ng chapter break next week, kaya medyo matagal-tagal bago ma-release ang susunod na chapter na ang chapter 1152. But no worries guys, kung may gusto kayong talakay na topic tungkol sa One Piece, pwede nyong ilagay yan sa comment section para i-fill ang gap habang nag-aantay tayo para sa susunod na chapter. Be sure to leave a like, subscribe and ring the bell button para automatic ma-notify ka pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman siguraduhin nyo na naka-like at naka-follow na kayo sa ibang platforms na yon para ma-notify kayo pag may bago tayong updates tungkol sa mga series na tinatalakay natin sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.